Pagkatapos lumabas ng dragon upang pumunta sa Lake Town para maghiganti, lahat ay nagpapanik at naghanda sa paglikas. Inutusan ng Town Master ang kanyang mga tauhan na dalhin ang lahat ng kanyang kayamanan sa pamamagitan ng isang nakatagong lagusan upang makatakas siya ng hindi humaharap sa mga taong bayan. Nakakulong pa rin si Bard habang kinukumbinsi ni Toriel ang 4 na duwende at ang pamilya ni Bard na sumakay sa bangka. Lumipad si Smaug sa itaas ng bayan at nagsimulang salakayin ang lungsod gamit ang apoy nito na sinusunog ang mga tao at mga gusali. Masyadong mabagal ang takbo ng bangka dahil sa ginto kaya itinulak niya ang kanyang assistant na si Alfred para mas bumilis. Sa sandaling iyon ay nakahanap si Bard ng lubid at inihagis ito sa labas upang itali ito sa bangka at ang master mismo. Ang kabilang dulo ay nakatali sa pinto na nabaklas sa paghila ng bangka. Ngayon ay makakatakas na si Bard. Habang patuloy na sinusunog ni Smaug ang bayan, nagmamadaling pumunta si Bard sa kanyang bahay upang kunin ang kanyang pana. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumalon sa mga bubong hanggang sa makarating siya sa Bell Tower, kung saan nagsimula siyang bumaril ng mga palaso kay Smaug. Gayunpaman, ang balat ng dragon ay masyadong matibay para mabutas ng normal na palaso. Naalala ng anak ni Bard na itinago niya ang espesyal na itim na palaso kanina kaya bumaba siya sa bangka para kunin at dalhin ito sa kanyang ama. Sa sandaling iyon ay sinira ni Smaug ang tuktok ng tore at iniwan ang batang lalaki na nakabitin sa gilid. Mabilis siyang hinila ni Bard pataas nang matuklasan niyang nabali ang kanyang pana. Buti na lang nakapag-improvise siya sa pamamagitan ng pagdikit ng mga dulo ng pana sa gusali at inilagay ang palaso sa balikat ng kanyang anak. Pagkatapos ay napansin ni Bard ang isang bukas na puwang mula sa isang nahulog na kaliskis sa balat ni Smaug, kaya itinutok niya ang palaso sa butas na iyon. Ito ay nakapinsala kay Smaug na ibinaba ang tore habang siya ay nahuhulog. Matapos sirain ang higit pang mga gusali ay sinubukan niyang lumipad, ngunit sa wakas ay namatay siya at nahulog sa ibabaw ng master. Sa Lonely Mountain, napansin ni Bilbo at ng mga duwende ang pagkamatay ng dragon, kaya nagpa siya si Prinsipe Thorin na pumasok sa bundok upang mabawi ang kaharian ng Erebor. Sa umaga, ang mga nakaligtas ay nagtipon sa baybayin ng lawa. Kumuha ng bangka ang mga duwende para sumama sa iba pa sa bundok at hiniling ni Kili kay Toriel na sumama sa kanya dahil mahal niya ito. Nagambala sila sa pagdating ni Prinsipe Legolas na nagpapaalala sa kanya na kailangan na nilang umalis. Bago nila gawin ito, ibinigay ni Kili kay Toriel ang runestone ng kanyang namatay na ina. Dahil patay na ang master, sinubukan ni Alfred na maging bagong pinuno at naging agresibo nang hindi siya sinunod ng mga nakaligtas. Bigla siyang pinatigil ni Bard na itinapon siya bago muling nakasama ang kanyang pamilya. Ipinagdiwang ng mga taong bayan ang tagumpay ni Bard at tinawag siyang King Bard ni Alfred, ngunit galit na galit ang mga nakaligtas sa kanya. Pinigilan sila ni Bard at pinaalalahanan silang magtulungan at humanap ng tirahan bago dumating ang taglamig. Makalipas ang ilang araw, dumating si Kili at ang iba pang mga duwende sa Lonely Mountain para lamang matagpuan si Bilbo na nagbibigay ng babala. Ipinaliwanag niya na si Thorin ay halos hindi na kumakain o natutulog at ang lugar na ito ay ginawa siyang baliw na may sakit na kasakiman. Ang grupo ay nagmamadaling pumunta sa treasure room at pinanood si Thorin na patuloy na hinahangaan ng ginto habang kinakausap ang sarili. Pagkatapos ay inutusan ni Thorin ang lahat na hanapin ang maalamat na Arkenstone sa lahat ng kayamanan. Gayunpaman, pumunta si Bilbo sa isang pribadong lugar kung saan nakita natin na nasa kanya ang Arkenstone na kinuha niya bago lumipad si Smaug. Samantala, ang balita ng pagkamatay ni Smaug ay nakarating kay Azog at sa kanyang hukbo ng mga orc na nagmamarcha patungo sa bundok. Kasabay nito, si Legolas ay nakatanggap ng mensahe mula sa kanyang ama na humihiling sa kanya na bumalik, ngunit si Toriel ay pinalayas. Tumanggi si Legolas na umuwi nang wala siya at sa halip ay umalis sila ni Toriel upang siyasatin ang sitwasyon tungkol sa mga orc. Sa inabando ng kuta, ang wizard na si Gandalf ay nahuli at sinubukang gumamit ng mahika para makipag-ugnayan sa isang kaibigan. Inihagis ng orc ang kanyang hawla sa lupa at sinubukan siyang patayin, ngunit sa sandaling iyon ay lumitaw si Galadriel at pinatay ang orc sa kanyang malakas na kapangyarihan. Habang inilalabas niya ang katawan ni Gandalf, pinalibutan sila ng masasamang espiritu. Buti na lang, hindi nag-iisa si Galadriel na dumating, nandito rin ang elf na si Elrond at ang wizard na si Saruman at nagsimulang makipaglaban sa mga espiritu. Habang nagaganap ang matinding labanan sa kanilang paligid, hinalikan ni Galadriel ang noo ni Gandalf para magising siya. Pagkatapos, dumating din ang wizard na si Radagast at inilayo si Gandalf sa pamamagitan ng kanyang kareta.
Habang nanghihina si Galadriel dahil sa masasamang presensya, si Elrond at Saruman ay nang ibabaw at tinapos ang mga espiritu. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang pulang mata ng isang sinaunang necromancer at ibinalita ang pagtatapos ng iba't ibang kaharian habang muling ipinatawag ang mga espiritu. Pagkatapos ay bumangon si Galadriel at ginamit ang kapangyarihan ng Fayal para ipadala ang mga kalaban pabalik sa kawalan bago bumagsak. Alam nila na ito ay pansamantalang solusyon at babalik ang necromancer. Bumalik sa bundok, galit na galit si Thorin dahil hindi nila mahanap ang Arkenstone at nagsisimula ng magduda sa kanyang mga tao, nagbanta pa na papatayin ang sinumang maglakas loob na itago ito sa kanya. Sa pribado, tinanong ni Bilbo ang isang duwende kung pagagalingin ng Arkenstone si Thorin mula sa kasakiman na ito, ngunit ang duwende ay nagpaliwanag na ang bato ay lalo lamang magpapalala nito. Maya-maya habang nag-iisip si Bilbo mag-isa, nilapitan siya ni Thorin dahil sa tingin niya ay may itinatago ang Hobbit. Gayunpaman, inihayag ni Bilbo ang isang acorn na pinulot niya sa kanilang mga pakikipagsapalaran, sinabing umaasa siyang maitanim ito sa kanyang tahanan balang araw. Sa sandaling iyon ang mga nakaligtas mula sa Lake Town ay dumating sa mga guho ng Dale, isang lungsod malapit sa Lonely Mountain na winasak ni Smaug noon. Napansin ni Bard at Alfred na ang mga Brazier sa Erebor ay may apoy na nagpapatunay na si Thorin ay buhay at namumuno. Gayunpaman, hindi gusto ni Thorin na marinig na ang mga tao ay nasa malapit at inutusan ang mga duwende na takpan ng mga daan ng mga durog na bato. Nang makita ang malungkot na kalagayan ng mga nakaligtas, sinabi ni Kili na dapat silang tulungan, ngunit tumanggi si Thorin. Kinaumagahan, dumating sa Dale si Haring Thranduil at ang kanyang hukbo ng mga elf na nagdala ng mga supply para sa mga nakaligtas. Gayunpaman ipinaliwanag ni Thranduil na hindi siya tumutulong para sa kawang gawa, dumating siya upang bawiin ang mga puting hiyas na ibinigay niya sa mga duwende maraming taon na ang nakalilipas. Nais ni Bard na umiwas sa isang digmaan at kinumbinsi siya na hayaan siyang makipag-usap muna kay Thorin. Nang maglaon sa Erebor, pinakinggan ni Thorin ang alok ni Bard na makipag-ayos, ngunit pinaalis niya ito na may kasamang pang-iinsulto. Kinausap ni Bilbo si Thorin dahil wala silang paraan para makipagdigma, ngunit patuloy na nagmatigas si Thorin. Bumalik si Bard kay Thranduil na nag-anunsyo na aatake sila sa madaling araw. Sumang-ayon ang mga nakaligtas na tulungan ng mga elf dahil nangako ang mga duwende na ibabahagi ang kanilang mga kayamanan at ngayon ay hindi tinupad ni Thorin ang kanyang salita. Ang mga tao at duwende ay naghanap ng mga sandata at baluti para sa paparating na labanan at niregaluhan ni Thorin si Bilbo ng Amerikana na gawa sa Mithril. Ito ay napakagaan ngunit walang makakatusok dito. Pagkatapos ay sinabi ni Thorin na sa palagay niya ay pinagtaksilan siya ng isa sa mga duwende at hawak nito ang Arkenstone, gamit ang boses na halos kapareho ng kay Smaug. Sinubukan ni Bilbo na ipakita sa kanya ang dahilan ngunit walang pakinabang. Samantala dumating sina Legolas at Toriel sa sinaunang kuta ng orc. Habang ipinapaliwanag ni Legolas na namatay ang kanyang ina doon noong digmaan, napansin nilang may gumagalaw na anino. Biglang lumipad ang isang grupo ng mga paniki sa itaas nila at nagsimulang magmarcha palabas ang isang hukbo ng mga orc na pinamumunuan ni Bolg, kaya nagpa siya ang mga elf na bumalik upang bigyan ng babala ang kanilang mga tao. Hindi nagtagal ay dumating si Gandalf sa Dale at sinabi kay Thranduil na bumabangon ang kadiliman, kaya kailangan nilang isantabi ang maliliit na pagtatalo at makipagtulungan sa mga duwende. Humingi ng patunay si Thranduil na hindi maibigay ni Gandalf. Sa gabi, pumuslit palabas ng bundok at nakarating sa Dale, kung saan inalok niya ang Arkenstone kina Thranduil at Bard para magamit nila ito sa pakikipag-ayos. Nagpasalamat si Gandalf at sinabihan si Bilbo na umuwi para sa kaligtasan, ngunit pinili ni Bilbo na manatili. Kinaumagahan, dumating sina Thranduil at Bard, kasama ang mga elf at hukbo ng tao sa gate ng bundok at nagpana si Thorin ng palaso sa lupa bilang babala. Ang mga elf ay handang pumana pabalik, ngunit pinaghintay sila ni Thranduil habang inihayag ni Bard ang Arkenstone. Tumanggi si Thorin na maniwala na ito ay totoo hanggang sa lumitaw si Bilbo sa tabi niya. Inamin na kinuha niya ito bilang bayad para sa kanyang mga serbisyo. Binatikos niya si Thorin dahil sa nagbagong personalidad at hindi pagtitiwala sa kanyang mga tao, ngunit si Thorin na nagagalit ay inakusahan siya ng pagtataksil at inutusan ang mga duwende na itapon si Bilbo sa pader. Tumanggi ang mga duwende na saktan ang kanilang kaibigan kaya kinuha ni Thorin si Bilbo upang gawin ito mismo. Ang sandali ay nag-ambala ni Gandalf na nakipagtalo kay Thorin habang si Bilbo ay tumakbo upang makatakas. Pagkatapos ay tinanong ni Bard kung may kasunduan na sila at nag-alangan si Thorin hanggang sa dumating ang isang uwak.
Sa di kalayuan, dumating ang hukbo ng mga duwende na pinamumunuan ng pinsan ni Thorin na si Dane at inanunsyo ni Thorin na pinipili niya ang digmaan. Sinubukan ni Gandalf na kumbinsihin si Dane na ang digmaan ay hindi magandang ideya at sinubukang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga orc, ngunit mas interesado si Dane na insultuhin ang mga elf. Biglang lumabas sa lupa ang mga halimaw na kilala bilang Wurworm, at ang mga resultang lagusan ay nagpapahintulot sa hukbo ng orc ni Azog na tumawid sa lugar at maabot ang lambak. Ibinaling ni Dane ang kanyang mga duwende para lumaban sa mga orc habang sinasabi ni Thorin sa kanyang grupo na manatili sa loob sa ngayon. Sa una ay hindi gumagalaw ang mga elf, ngunit nang makabuo ng defensive wall ang mga duwende, tumalon ang mga elf sa kanila upang sorpresahin ang mga orc. Nagsimula ang malupit na labanan kung saan nawalan ng mga sundalo ang magkabilang panig, at ginamit ni Azog ang distraction para magpadala ng ilang orc sa Dale. Napilitan si Bard na tawagin ang kanyang mga tauhan, iniwan ang mga duwende at elf na lumalaban sa lambak. Habang sumama rin sa laban si Thranduil, dumating ang mga troll na may mga tirador sa kanilang mga likod na pinanghahagis nila ng bato sa lungsod. Ang isang troll ay tumakbo sa panlabas na pader at nagbukas ng isang butas upang ang mga orc ay maaaring sumalakay. Nagsimulang tumakbo palayo ang mga tao sa takot habang sinisimulan silang patayin ng mga orc ng walang awa. Tumakbo sa loob si Bard para hanapin ang kanyang mga anak habang sabay na isinisigaw ang mga utos. Nakasagupa niya at ng mga lalaki ang mga orc sa palengke na nagsimula ng isa pang laban. Nagkunwaring tumutulong si Alfred ngunit nagtago agad ng magkaroon ng pagkakataon. Pinatay ni Bard at ng kanyang mga tauhan ang mga orc sa buong paligid habang sinusubukan ng mga anak na babae ni Bard na tumakas mula sa isang orc. Kumilos ang kanilang kapatid upang iligtas sila sa pamamagitan ng pagpatay sa halimaw. Pagkatapos ay sumigaw sila kay Bard na napansin ng isang troll na sumusunod sa kanila. Sumakay si Bard sa cart para tumawid ng kalye ng mabilis at tumalon sa troll para patayin ito. Pagkatapos ay hiniling niya sa mga bata na dalhin ang mga kababaihan, matatanda, at mga sugatan sa Great Hall at magkulong sa loob. Habang si Bard ay bumalik sa laban, nagkunwaring tinutulungan ni Alfred ang mga bata para lamang itulak ang mga sugatan sa daan at naunang nagtago sa loob ng bulwagan. Sa lambak, sina Bilbo at Gandalf ay nakikipaglaban din gamit ang kanilang mga espada. Pumunta si Thranduil sa tulay habang patuloy niyang pinapabagsak ang mga kaaway hanggang sa may tumama sa sinasakyan niya at siya ay nahulog. Gayunpaman, patuloy siyang lumalaban habang nakapaligid sa kanya ang mga orc. Hindi nagtagal ay nawala rin si Dane sa kanyang sinasakyan, ngunit patuloy siyang lumalaban habang nagtataka kung bakit hindi tumutulong si Thorin. Ang mga tao, duwende, at elf ay kumonti sa nakababahalang bilis at sinimulan silang itulak ng mga orc pabalik. Sa loob ng bundok, isang duwende ang nangbatikos kay Thorin dahil sa pag-abandona sa kanilang mga tao, ngunit si Thorin ay nagalit at pinaalis siya ng may banta. Pagkatapos ay naglakad si Thorin sa pasilyo ng mga hari habang inaalala niya ang lahat ng bagay na sinabi sa kanya ng kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang kasalukuyang personalidad. Sa kanyang pagkahumaling, si Thorin ay nag-hallucinate kay Smaug na dumudula sa ilalim ng sahig at ang gintong natutunaw upang lumubog siya at ubusin siya. Ang vision na ito ang naging dahilan upang itapon niya ang korona at sa wakas ay natauhan si Thorin. Habang si Azog ay naghahanda para sa huling pag-atake, muling nakipag-isa si Thorin sa kanyang grupo at hiniling sa kanila na lumaban para sa kanilang mga tao. Pagkatapos ay gumamit sila ng malaking kampana para ibagsak ang mga durog na bato sa gate at tumakbo palabas para sumali sa laban. Sinundan ng mga puwersa ni Dane ang kanilang hari at sinira ang linya ng mga orc para magsimula ng napaka-epektibong kontra-atake. Sa Dale, nabigyang inspirasyon si Bard at pinangunahan niya ang kanyang mga tauhan sa isang pag-atake. Sa bulwagan, tumayo ang mga babae upang tulungan ang kanilang mga asawa at mga anak na tinawag ang mapagkunwaring Alfred na duwag bago umalis. Walang pakialam si Alfred dahil may nakita siyang palayok na may ginto sa malapit. Sa gitna ng puok ng digmaan, muling nagkita sina Thorin at Dane. Inanunsyo ni Thorin ang kanyang plano na patayin si Azog at sumakay sa kabayo ng namatay na duwende patungo sa kanya na pinatay ang mas maraming orc sa daan. Sinundan siya ni Kili at ng dalawa pang duwende para tumulong. Umakyat sila ng bundok ng Niebe kung nasaan ang tower ng orc, ngunit bago nila marating si Azog, kailangan nilang labanan ang lahat ng kanyang mga bantay. Sa sandaling iyon, dumating sina Legolas at Toriel at ipinaalam kay Gandalf na ang pangalawang hukbo ng mga orc ay darating.
Napagtanto ni Gandalf na ito ang plano nila sa umpisa pa lang, ginagambala sila ng mga hukbo ni Azog upang maambush sila ng grupo ni Bolg mula sa hilaga. Ipinaliwanag ni Bilbo na si Thorin at ang iba pa ngayon ay nasa hilagang bundok at nag-alala si Toriel nang marinig niya ang pangalan ni Kili. Bumalik sa pangkat ni Thorin, natapos nilang patayin ang mga bantay na orc ngunit hindi nila makita si Azog kahit saan. Biglang dumating ang isang grupo ng mga goblin, ngunit ipinadala pa rin ni Thorin si Kili at ang kanyang kapatid na si Fili upang maghanap sa lugar habang siya at ang iba pang duwende ay nanatili upang labanan ang mga goblin. Sa lambak, napansin ni Thranduil ang lahat ng mga sundalo na nawala sa kanya at nagutos na umatras, hindi pinansin ang mga pakiusap ni Gandalf para sa tulong. Samantala, nais ni Bilbo na bigyan ng babala si Thorin, kaya lihim niyang isinuot ang kanyang espesyal na singsing upang maging invisible. Ngayon, madali siyang makakatakbo sa labanan, umiiwas sa mga pag-atake ng hindi nasasaktan. Nang subukang umalis ni Thranduil, hinarang ni Toriel ang kanyang daan at itinutok ang kanyang pana sa kanya, binatikos siya dahil sa hindi niya pagtulong sa mga duwende at sinabing wala siyang alam sa pag-ibig. Nagalit si Thranduil at binali ang kanyang pana gamit ang espada, na nagsabing hindi totoo ang pagmamahal niya kay Kili. Pinigilan si Legolas ng kanyang anak na si Thranduil sa pagpatay kay Toriel at umalis kasama niya para tumulong sa laban. Sa Dale, sinusubukan ni Alfred na tumakas dala ang ginto at nagulat siya sa isang troll na mabilis na napatay ng pana mula kay Bard. Binatikos niya si Alfred para sa kanyang pag-uugali, ngunit nagagalit pa rin si Alfred na hindi kinuha ni Bard ang posisyon ng master at muling tumakbo palayo. Sa kalaunan ay nakarating si Bilbo kay Thorin at sinabi sa kanya ang tungkol sa hukbo ni Bolg, kaya napagtanto ni Thorin na ang tore na ito ay isang bitag. Samantala, humiwalay si Fili kay Kili para sumunod sa isang ingay, para lamang mahuli ng kalaban. Pagkatapos ay lumitaw si Azog sa tuktok ng tore at sinaksak si Fili para makita ng lahat bago itinapon ang kanyang katawan sa gilid. Si Kili na galit ay lumabas sa pagtatago at nagsimulang pumatay ng mga orc, sinusubukang maabot si Azog para sa paghihiganti. Gayunpaman, hinarap ni Azog si Thorin upang labanan siya sa halip. Kasabay nito, lumipad ang pulutong ng mga paniki sa ibabaw ni Bilbo nang dumating si Bolg kasama ang kanyang mga orc, ngunit iniligtas siya ng huling duwende sa tamang oras. Nagsimula si Bilbo sa pagbato sa mga orc para tumulong, gayunpaman mabilis siyang pinatumba. Lumipad ang mga paniki patungo sa lambak upang guluhin ang hukbo ni Dane, at humawak si Legolas sa mga binti ng paniki upang gamitin ito bilang sasakyan. Nakita ni Toriel si Kili na nakikipaglaban din at tumakbo paakyat sa bundok, pinatay ang sinumang orc na sumusubok na pigilan siya ng may kamanghamanghang kasanayan sa pakikipaglaban. Samantala, patuloy na nakikipaglaban si Thorin kay Azog, na tinulungan ng iba pang mga orc upang makakuha ng kalamangan. Ang pakikipaglaban sa napakaraming mga kaaway ng sabay-sabay ay nagtulak kay Thorin patungo sa isang nagyayelong talon. Sa parehong oras ay pinatay ni Legolas ang paniki at lumapag sa tore bago pinaputukan ang mga orc na nakapalibot kay Thorin, na nagpapahintulot sa kanya na malayang lumaban muli. Patuloy na hinahanap ni Toriel si Kili habang sumisigaw ng pangalan niya hanggang sa salakayin siya ni Bolg mula sa likuran. Narinig ni Kili ang kanyang mga hiyaw at tumakbo upang hanapin siya habang sinusubukan ni Toriel ang kanyang makakaya na lumaban. Hinawakan siya ni Bolg sa leeg at pilit siyang sinakal kaya sinipa siya ni Toriel sa singit. Galit na galit, inihagis siya ni Bolg sa isang bato at naghanda upang patayin siya, ngunit tinalunan siya ni Kili mula sa itaas. Sa kasamaang palad pagkatapos ng ilang panlalaban, nadaig ni Bolg si Kili at naghanda upang patayin siya. Sinubukan siyang pigilan ni Toriel, ngunit muli siyang itinapon ni Bolg at pinatay si Kili sa harap niya mismo. Maluha-luha, tumalon si Toriel kay Bolg at itinulak para mahulog silang dalawa. Kasabay nito, sinusubukan ng troll na sirain ang tore na kinalalagyan ni Legolas, na nakita si Toriel na bumagsak at si Bolg ay papalapit sa kanya. Inabot niya ang palaso, para lang mapansin na naubusan na siya. Nasa kanya pa rin ang kanyang espada, kaya tumalon siya sa troll at sinaksak siya sa ulo para sakyan siya. Tinamaan ng troll ang tore at pinabagsak ito, kaya nagtagpo sina Legolas at Bolg sa gitna upang maglaban gamit ang kanilang mga espada habang gumuguho ang tore sa paligid nila. Sa talon, nakikipaglaban pa rin si Thorin sa mga orc ngunit nadisarmahan at dumulas sa yelo, halos mahulog sa gilid. Nang malapit ng talunin ni Bolg si Legolas, naghagis si Thorin ng katawan ng orc na lalong sumira sa tore at naging sanhi ng pagkalibing ni Bolg sa ilalim ng mga debris.
Sinubukan ng isa pang orc na patayin si Thorin, kaya inihagis ni Legolas ang kanyang espada upang patayin ito. Habang bumabagsak ang katawan ng orc, kinuha ni Thorin ang espada para gamitin. Pagkatapos ay patuloy na nakipaglaban si Legolas gamit ang kutsilyo, ngunit ang mas maliliit na hiwa ay hindi nagdudulot ng malaking pinsala. Nang bumagsak si Legolas, naghagis si Bolg ng bato at naiwasan ito ng elf, kaya nawasak nito ang tore sa halip. Tumalon si Legolas sa mga nahuhulog na bato upang salakayin si Bolg, lumapag sa kanyang balikat upang saksakin siya sa ulo at sa wakas ay pinatay siya. Pagkatapos ay tumalon si Legolas pabalik sa lupa habang ang tore ay bumagsak kasama ang katawan. Sa talon, lumitaw si Azog para kalabanin si Thorin gamit ang isang bato na nakakabit sa kadena, na nagdulot ng bitak sa yelo sa tuwing naiiwasan ito ni Thorin. Hindi nagtagal ay dumulas ang duwende at kinailangang gumulong sa yelo upang patuloy na umiwas sa mga pag-atake. Ang isang mabilis na galaw ay nagdulot sa kanya upang matamaan si Azog, na hindi naitama ang kanyang susunod na pag-atake at ang bato ay naipit sa yelo. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang mga agila sa kalangitan na nagdadala kay Radagast at kasama ang shapeshifter. Inatake ng mga agila ang mga orc at mga paniki sa puok ng digmaan at ang shapeshifter ay naging isang malaking oso upang sumali rin sa laban. Nag-ambala si Azog dito, kaya inihagis sa kanya ni Thorin ang bato at pinanood lang siyang lumubog sa nagyayelong tubig. Ang katawan ay nagsimulang lumutang sa ilalim ni Thorin at biglang ipinahayag ni Azog na siya ay buhay pa sa pamamagitan ng pagsaksak sa paa ni Thorin. Nang sumambulat si Azog mula sa yelo, hinarang ni Thorin ang kanyang pag-atake, ngunit hindi siya sapat na malakas para ilihis ito. Dahil wala nang ibang pagpipilian, bumitaw si Thorin. Agad siyang sinaksak ni Azog, na nag-iwan ng puwang para itulak siya ni Thorin pababa at sinaksak siya pabalik. Nang magising si Bilbo, nakita niyang umaagos ang dugo sa nagyayelong talon at nakatitig si Thorin sa puok ng digmaan, kung saan nanalo ang mga duwende salamat sa tulong ng mga agila at ang shapeshifter. Bumagsak si Thorin at sumugod si Bilbo sa kanyang tabi, determinadong pigilan ang pagdurugo gamit ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, humingi ng paumanhin si Thorin para sa kanyang pag-uugali at nagpaalam bago namatay. Napahagulgol si Bilbo sa kalungkutan habang si Toriel ay umiiyak sa katawan ni Kili, ibinalik ang runestone sa kanyang kamay. Umalis si Legolas kasabay ng pagdating ni Thranduil para sabihin na ang pagmamahal ni Toriel ay tunay na totoo, kaya naman sobrang sakit. Nagpaalam si Toriel kay Kili at umalis na rin. Makalipas ang ilang sandali, ginanap ang libing para sa mga namatay na mandirigma. Pagkatapos ay ibinahagi ni Bilbo ang emosyonal na paalam sa mga duwende at umalis kasama si Gandalf. Nang marating nila ang hangganan ng Shire, naghiwalay ang dalawa pagkatapos sumumpa ni Bilbo na nawala ang singsing sa labanan. Pagkatapos ay bumalik si Bilbo sa kanyang tahanan, para lang matuklasan na ang kanyang mga kamag-anak na inakalang patay na siya ay isinusubasta ang kanyang mga gamit. Nang hindi sila naniwala na siya ang tunay na Bilbo, ipinakita niya ang kontrata ng mga duwende para patunayan ang kanyang pagkakakilanlan at pinalayas ang lahat bago tuluyang pumasok muli sa kanyang bahay. Matapos ang isang mabilis na pagtingin sa paligid, ipinakita ni Bilbo na nasa kanya pa rin ang singsing. Makalipas ang maraming taon, napangiti ang matandang Bilbo nang bisitahin siya ni Gandalf. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.